kasambahay na tinredor enge pamilyang gaswang kwentong manunugis ako si Luzwi Mindaramos taga Samar. Isang simpleng babae lang, sanay sa hirap, sanay sa tahimik na gabi. Pero hindi ko akalaing ang papunta ko sa San Roque, Quezon ay magiging simula ng isang bangungot na hindi ko kailanman makakalimutan. Gabi na nang bumaba ako sa lumang terminal. Amoy lupa, amoy ulan. Yung mga poster nanginginig sa mahina nilang kuryente. Tanging tunog ng kulilih at mga palakang na tataguan sa ilo ang bumabalot sa paligid. Dito ka na, iha. Diyan sa may dulo ang bahay ng magadalape niya. Sabi ng matandang driver habang tumitik sa akin na parang may gusto pang sabihin. Pero pinili niyang tumahimik. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Salamat po, tay. At naalakat ako sa kalsadang puro putik. Dala ang lumang bag at dasal na sana. Dito ko na makikita ang kapalaran ko. Tahimik ang baryo ng San Roque. Nga bahay gawa sa kahoy. May mga duyan sa veranda pero walang tao. Parang bawat bintana may matang nakasilip na mamasit sa bagong dayo. May isang tindahan pa na halos sarado na. Pero kita ko pa ang matandang tindera na kamasit sa akin habang naglalakad ako. Magandang gabi po, bati ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, sign of the cross lang siya. Tapos pumasok sa loob ng bahay. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung dahil sa lami o sa paraan ng pagkakasara ng pinto na yon parang may gustong itago ang buong baryo. Pagdating ko sa dulo ng kasada, tanaw ko na ang mansyon ng De La Peña mataas na pada, baka na gate at mailaw na dilaw sa bintana. May dalawang punong mangga sa kabilang gilid at sa ilalim nila may mga itim na aninong gumagalaw sa lupa. Akala ko pusa lang, pero nang tumigil ako, tumigil din sila. Las, bakang pranang, bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong sabihin ko, ramdam ko yung bigat ng hangin. Parang may nakamasit sa bawat hakbang ko. Lumabas ang isang lalaking matanda, medyo kuba, may bitbit na gasera. Ah, ikaw si Luz, no? Tanong niya. Opo, ako po yung pinadala na agency sa Maynila para sa mga De La Peña. Ngumiti siya, pero kakaiba yung ngiti na hindi umabot sa mata. Ako si Mang Doro, ako ang hardinero rito. Halika, iha, matagal ka naming hinihintay. Papasok ko sa loob ng bakuran. Ramdam ko agad ang yaman. Mga batong puti sa daan, mga halaman na parang inukit ng kamay ng Diyos. Pero may kakaiba ang mga bulaklak. Pawang itim at madilim ang dahon. Parang patay pero hindi pa tuluyang nalalanta. Tinuro ni Mang Doro ang malaking pinto. Diyan mo makikilala si Senyora De La Peña. Mabait yan, basta marunong kang sumunod. Tumango lang ako kahit medyo nabahala sa tono niya. Sa loob, malamig. Hindi parang malamig na galing sa icon, kundi malamig na galing sa mga pada parang may nakatagong lamig ng patay. Ang malarawan ng pamilya, naka-frame sa ginto. May isa, batang babae na mga 10 taon, nakangiti. Pero yung mata niya, parang nakatingin diretso sa akin saan man ako tumingin. Luz? Halos mapatili ako nang marinig ko ang boses ng isang babae. Isang babae sa edad 50, makinghin manamit, may suot na perlas at mabanggong pabango, si Senyora De La Peña. Ako po si Luz, ma'am. Ako po yung bagong kasambahay. Ngumiti siya, banayat pero may lamig. Welcome to San Roque, Luz. Sana marunong kang tumahimik sa gabi. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Tumango-langga ako. Pilit nang gumiti. Marunong naman po akong magtrabaho, ma'am. At tahimik lang po ako talaga. Magaling, sabi niya. Dito, mahalaga yun. Sa bahay namin, may oras na dapat walang tuno. Hindi ko alam kung biro ba yun o babala. Lumipas ang ilang araw. Nasanay ako sa gawaing bahay, maglinis ng malalaking kwarto, magluto ng almusal, mag-alaga ng hardin. Tahimik lang si Senyora.
Bihira kong makita si Don Ernesto, ang asawa niyang laging nakasara sa silid. At ang anak nilang si Enrico, isang binatang gwapo pero malamig tumingin. Parang laging may iniisip o may tinatago. Pero kahit anong ganda ng bahay, may kakaiba talaga sa paligid. Tuwing dapit hapon, napapansin kong biglang nawawala ang maibon. Walang langaw, walang lamok, pero may amoy malansang bakal, parang kalawang o dugo. Isang gabi, habang nawawalis ako sa kusina, narinig ko ang makapit bahay na nausap sa labas ng bakod. May pinatay na naman daw na baboy sa kabilang baryo. Hindi baboy yun. Sabing pinsan ko, parang kinain daw nga aswang. Shh! Baka marinig kang nga dilapi niya. Kinilabutan ako. Napatigil ako sa pagwalis. Dahan-dahan kong sinilip ang labas ng bintana. Pero wala na sila. Tanging hangin na lang ang naririnig ko, humahaplos sa bintanang kahoy. Kinabukasan, abang nag-almusal si senyora, naglakas loob akong magtanong, "Ma'am, totoo po bang may aswang dito sa San Roque?" Natawa siya. Pero yung tawo niya parang tunok ngang basa na kristal. Mga pamahiin lang yan, Luz. Dito, wala kang dapat katakutan. Basta sumunod ka sa patakaran ng bahay. Ano pong patakaran, ma'am? Simple lang. Tumingin siya diretso sa akin. Huwag mong titigan ang bintana sa 12 oras ng gabi. Kahit anong marinig mo, kahit anong makita mo, huwag kang lalapit. Napalunok ako. Opo, ma'am. Lumipas ang maaraw. Tahimik. Mas tahimik pa sa dati. Pero isang gabi, habang naglilinis ako sa sala, biglang may narinig akong kaluskos sa kisame. Munay mahina, parang daga. Hanggang sa naging kalmot, parang kuko sa kahoy. Tay, baka pusa lang yan. Bulong ko sa sarili ko. Pero kasunod nun, may naamoy akong kakaiba, amoy bakal, amoy dugo. Sinundan ko ang tunok. Hanggang sa makarating ako sa hagdanan, papunta sa 2 palapag. Madilim dun. Tanging gasara lang ang dala ko. Paakyat ko. May aninong dumaan sa dulo ng pasilyo. Hindi ko nakita ng buo. Pero malinaw may pakpak. Napaatras ako. Halos mabitawan ang gasero. Tao po, Mang Doro. Tawa ko. Nangingini ang boses. Walang sumagot. Tanging tunog ng hangin sa ilalim ng pinto ang narinig ko. Kinabukasan, abala si senyora sa mesa. Tahimik lang ako. Pero halatang namumutla ako. Napansin niya yon. Hindi kayata nakatulog, Luz. May narinig po kasi ako kagabi sa taas. Parang, malamang lupa yan. Putol niya agad. Huwag mong pansinin. Hindi lahat ng tunog sa bahay ay para sa iyo. Hindi ko na lang pinilit. Pero alam ko, may iba. Sa hardin, kinausap ako ni Mang Doro. Narinig ko yung kaluskos kagabi. Bulong niya. Nakita mo ba kung saan galing? Tanong ko. Umiling siya. Tandaan mo lang, Luz, huwa kang titingala ka pa sumapit ang hating gabi. At huwa mong titingnan ang bintana sa silid ng amo mo. Bakit po? Ngumiti siya ng mapay. Minsan, mas mabuting hindi mo malaman. Kinagabihan, hindi ko mapigilang mag-isip. Habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto, ramdam ko ang pagaspas ng hangin sa labas. Pagtingin ko sa orasan, 11:58 PM. Naalala ko ang babala ni senyora. Huwag kang titingin sa bintana. Pero may narinig akong tunak parang kalmot sa bubong. Tapos tek-tek, tek-tek, tek-tek. Mas mabilis, mas malapit. Hindi ko mapigilan. Dahan-dahan kong inangat ang kurtina. Sa dilim ng labas, may nakita akong aninong nakasabit sa puno ng mangga. Mahaba ang buhok, baliktad ang ulo. Ang mamota. Pila, tumingin siya diretso sa akin. Ngumiti. Napaatras ako. Natumba. Nabitawan ko ang gasera. Nawalan ng ilaw ang buong silid. Nanginginig ako sa takot. Diyos ko. Diyos ko. Bulong ko. Pero wala na yung anino. Pamula ko, tahimik na uli. Tanging tunog ng kuligli ang naroon. At sa labas ng bintana, bakas ng dugo sa dahon ng mangga. Kinabukasan, papasok ko sa kusina.
Nakita ko si Mang Doro may hawak na patay na manok. Luz, tingnan mo to. Ang manok walang laman. Butas ang lik, tuyong-tuyo. Walang dugo, sabi niya. Kinatas lahat. Napakapit ako sa dibdib ko. Baka pusa lang po. Umiling si Mang Doro. Walang pusang marunong sumipsip ng dugo, Luz. Lumabas si senyora, nakangiti pa rin, parang walang nangyari. Anong pinausapan nyo? Tanong niya. Wala po, maam. May manok lang na. Hayaan mo na yan, sabi niya agad. Ang mapatay na hayop. Minsan, hindi lang silabas na hayop. At sa unang pagkakataon, nakita ko yung mata niya. Mapula. Parang may bahid ng dugo. Hindi ko alam kung imahinasyon lang yon o liwanag ng umaga. Pero mula nun, hindi ko na nagawang makatulog ng mahimbing. Sa bawat huning ng kuliglik, sa bawat tiktik ng gabi, alam kong may nakamasit sa akin. Hindi ko pa alam nun na unti-unti na pala akong pinapasok ng dilim ng San Roque. Sa sumunod na gabi, tahimik ang buong baryo. Ngunit may mga matang nakamasit pa rin sa dilim. Matapos yung gabing tik-tik at aninong may pakpak, hindi na ako mapalagay. Lahat ng tunog, lahat ng kaluskos parang may ibig sabihin. Pero kinailangan kong mapakatatag. Wala akong ibang mapupuntahan at kailangan kong sweldo para sa gamot ni mama. Kinabukasan, maaga akong bumangon. Habang naaasikaso ng almusal, naririnig ko sa labas si Mang Doro nakwawalis sa bakuran. Tahimik lang siya, pero tuwing dumadaan si Enrico, yung anak ni senyora, napapahinto siya. Parang may pinipigilan sabihin. Good morning po, ma'am. Bati ko nang bumaba si senyora. Suot niya ang kulay puti niyang saya. Walang kahit anong bahid ng puti kahit umuulan. Magandang umaga, Luz, mahina niyang sagot. Pakisigurong walang tutunog na kutsara sa kusina ngayong gabi. Ayaw kong nagigaising si Don Ernesto. Tumango ako. Opo, ma'am. Pero sa isip ko, bakit naman ako maingay sa hating gabi? Ang araw ay lumipas ng parang walang nangyari. Nahugas ako ng mapinggan, napapakaing ng maaso sa likod. Pero habang pinupunasan ko yung mesa sa kusina, napansin ko yung isa sa mabintana bukas ng kaunti, kahit sinarado ko kaninang umaga. At mula ron, pumapasok yung amoy na pamilyar, malansang bakal. Napahinto ako. Pinilit kong huwag pansinin. Pero narinig ko yung magbubuyok sa labas na wawala. Parang may binabantayan. Pakdungaw ko sa bintana. May nakita akong itim na tuldok sa lupa. Dugo. Baka lang baboy yon, sabi ko sa sarili ko. Pero sa San Roque, bihira ako makakita ng baboy na sinasakal ang sarili sa kadiliman. Hapon. Habang nagluluto ako, biglang pumasok si Mang Doro, pawisan, halatang galing sa labas. Luz, mahinang sabi niya, narinig mo na ba? Po, may batang nawala kagabi. Anak ni Aling Norma, yung tindera sa may kanto. Nalaklak ko yung kutsilyo. Paano pong nawala? Hindi nila alam. Nakatulog lang daw ang nanay. Paggising, wala na sa bani yung bata. May mga nakakita daw nga anino sa bubong. Pero syempre, wala namang naniniwala. Sabi ngang mapulis, baka daw kinidnap. Tahimik akong napaluno. Naalala ko yung aninong may pakpak, yung tik-tik sa bubong. Diyos ko, baka totunga. Kinagabihan, matapos kong ilikpit ang hapunan, dumaan si Enrico sa kusina. Walang sabi, walang tingin, diretsong pumunta sa likod bahay. May dala siyang sako, amoy dugo. Sir, tawa ko. May tutulong po ba ako? Tumigil siya. Dahan-dahang lumingon. Ngumiti. Pero walang galak. Wala. Matulog ka na, Luz. Hating gabi na. At tuloy lang siya sa paglalakad palabas. Hindi ko alam kung anong natula sa akin. Pero sinundan ko siya hanggang sa labas ng kusina. Dumaan siya sa gilid ng hardin papunta sa mga puno ng mangga. Mula sa liwanag ng buwan, nakita kong basang-basa ang likod ng kanyang polo, hindi pawis, kundi madilim na likido na kumikintap sa balat. Amoy kalawang, amoy dugo.
Kinabukasan, maagang naimbestiga ang mapulis. Nasa gilid ng ilog daw, natapwan ang batu. Hinili lang daw ng aso. Sabi ni Senyora habang kalmado niyang hinahalo ang saa. Walang dapat alalahanin, Luz. Ang mundo ay puno ng kasinungalingan lalo na sa mga mahihirap. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakakilabot. Yung sinabi niya o yung paraan ng pagkakasabi. Parang walang halaga ang buhay ng bata. Ma'am, mahinang sabi ko, hindi po ba kayo natatakot? Ngumiti siya, sabay tingin sa akin ng matalim. Ang mamay takot, sila ang unang kinakain ng dilim. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Umiiko lang ako sa kusina, pinapalakas ang loop, pagtingin ko sa orasan, 11:00 na. Nagdasal ako, Ama namin, sumasalangit ka. Pero habang sinasabi ko yon, may narinig akong kaluskos sa kisame, mabagal, parang makuko na kumakamo sa loob ng kahoy. Humigpit ang hawak ko sa rosaryo. Baka dagalang yan. Pero may bumaksa na alikabok sa ulo ko. Pagangat kong tingin may aninong gumagapang sa kisame. Mabilis, parang gumagapang na tao. Napaatras ako. Biglang pumuto ang ilaw sa kusina. At sa sandaling liwanag na yon nakita ko, isang kamay na may mahahabang kuko, kumapi sa haligi. Tapos, wala na ulit ilaw. Diyos ko po, nanggingginig akong lumabas. Pero sa may pinto, nandun si Senyora. Nakatayo, may hawak na kandila. Luz, sabi niya kalmado, ano kinakaba mo kasi na kanitong oras? May narinig po ako sa kisama. Huwa mong pansinin. Dito sa bahay, maraming alingaw-ngaw na hindi mo dapat sundan. Ngumiti siya. Matulog ka na. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Habang paayat ako, ramdam ko ang mata niyang nakasunod sa bawat hakbang ko. Kinabukasan, habang nagluluto akong ng tanghalian, pumasok si Mang Doro. Nakita kong nangingini ang mga kamay niya. May nakita ka ba kagabi? Tanong niya. May narinig lang po sa kisame. Tumango siya, seryoso ang mukha. Huwa kang lalabas ng bahay ngayong gabi. Lalo na kapa narinig mo yung tik-tik. Pero bakit po? Basta. At isa pa, lumapit siya, halos pabulong. Huwa kang titingin sa bintanang kwarto ni Senyor Enrico kahit anong marinig mo. Tumango ako kahit kinikilabutan. Hindi ko alam kung pananakot lang ba to ni Mang Doro o may alam talaga siya. Lumipas ang ilang oras. Nang sumapit ang gabi, nagdadasal na ako sa tabi ng kama. Umuulan sa labas. Ang makulo, parang tinik ng magalit na kaluluwa. Pero habang nakapikit ako, may narinig akong pakaluskos sa kusina. Mabagal, parang may naglalakad ng walang sinalas. Binuksan ko ang ilaw. Walang tao sa kwarto. Naghintay akong ilang segundo. Tapos, narinig kong may tumatawa sa malayo. Mahina. Babay. Hindi ko mapigilan. Bumaba ako. Dala yung gasra. Pagdating ko sa kusina, may amoy matamis na dugo, parang bagong katay. May tumutulo sa lababo. Paglapit ko, nakita kong may laman yung mangkok sa ilalim ng gripo. Dugo. Napasigaw ako, pero agad kong tinakpan ang bibig ko. Luz? Boses ni Enrico galing sa dilim. Anong ginagawa mo? May dugo po rito. Lumapit siya, kalmado, saka ngumiti. Huwa kang maalala, hindi yan dugo. Sabaw lang yan ng baka. Ngunit patingin ko sa mata niya. Hindi siya nagsisinungaling, pero hindi rin toto. Matulog ka na, Luz. Sabi niya. Masyado kang mausisa, nakakain niya ng buhay. Kinabukasan, nagising ako sa sigawan na matao sa labas. May patay na naman. Lumabas ako sa may bintanang mga pulis. Mga tao at si Mang Doro nakatayo, nakatingin sa ilog. Lumapit ako. Ano pong nangyari? Yung bata, yung nawawala. Natakpuan nila, nilapastangan. Walang laman ang tiyan. Nanginginig ako sa gilid ng ilog. Nakita kong may piraso ng tela puti.
may burdang de. Katatakutan kong isipin. Pero iyon ang parehong budo sa mga kurtina nga mention. Nilinggon ko si Mang Doro. Nakatitih lang siya sa akin, malungkot. Luz, sabi niya, hindi lahat ng pamilyang mukhang banal. Ay tao pa, kinagabihan. Habang naayos ako ang mesa, lumapit si senyora. Tahimik siyang umupo, nakatingin sa akin habang pinupunasan ko ang pinggan. Maganda ka, Luz, sabi niya, parang walang konteksto. Nagmana ka ba sa ina mo? Opo, sabi po nila. Kamukha ko raw si mama. Ngumiti siya pero malamig. Alam mo bang sa malumang tradisyon, ang ganyang ganda ay paborito ng mga espiritu? Napangiti ako ng pilit. Siguro po. Pero hindi naman po ako naniniwala sa ganon. Tumayo siya dahan-dahan. Inilapit ang mukha sa akin. Sa bahay na to, mabuting maniwala ka sa lahat na hindi mo nakikita. Nang umalis siya, napansin kong naiwan niyang bukas ang pintong study room. Sa loop, may malaking painting ang mura ngang huling hapunan. Ang mamukha nga disipulo, kakaiba, parang gumagalaw sa gilid ng mata ko, lalo na yung nasa gitna. Nakangiti ng masyado. Gabing iyon, habang nakahiga ako, narinig ko na naman ang matuno mula sa kusina. Ngunit ngayon, hindi lang kaluskos. May mga bulungan. Parang dalawang tinilalaki at babay nag-away. Lumapit ako sa pinto. Sinilip ang kusina. Madilim. Pero sa liwanag ng buwan, nakita ko ang senyora at si Enrico. May hawak silang mangkok ng dugo. At sa gitna ng mesa, isang maliit na bangkay ng baboy. Nakabuka ang tiyan. Hindi sapat, sabi ni Enrico. Tatahimik ang baryo kung mahintay tayo, sagot ni senyora. Hindi mo naiintindihan, ina, gutom na ako. At sa sandaling iyon, nakita kong may humabang dila si Enrico. Dumampi sa dugo. Mainit, dahan-dahan. Napasiga ako mahina lang at tumakbo pabalik sa kwarto ko. Nang isara ko ang pinto, may boses na lumapit sa kabilang side. Luz! Boses ni senyora. Kalmado. Bukas, mapahinga ka muna. Wala kang trabaho. Huwa ka ring lalabas ng kwarto. Tahimik akong tumango kahit alam kong hindi niya nakikita. At nang lumayo siya, narinig ko pa rin ang pagaspas ng hangin parang may lumilipat sa labas ng bintana. Kinabukasan, walang tao sa bahay. Tahimik. Lahat ng pinto, sarado. Pero sa kusina, may naiwan silang mangkok na natuyo na ang laman dugo pa rin. Nilapitan ko, tinapan ng tela, at bumulong ng dasal. Ngunit habang binibikas ko ang ama namin, may malamig na hininga sa likod ko. Hindi mo yan dapat ginagawa rito. Bulong tinik. Paglingon ko, si Mang Doro, maputla, nanginginig. Luz, may dapat kang malaman? Hindi ito basta bahay. Totoo po bang maaswang sila? Tumulo ang luha niya. Hindi lang basta aswang, manunugis. Sila ang matagapangalaga ng kadiliman ng San Roque. Hindi ko na alam kung anong isipin ko. Takot, gulat, pero higit sa lahat, galit, kasi alam kong dahan-dahan. Sinisilo nila ang bawat inosenteng kaluluwa sa baryo at ako kasama na ron. Sa gabing iyon, pinilit kong matulog. Pero kahit pumikit ako, naririnig ko pa rin ang maalingaw-ngaw sa kusina, makaluskos, mabulungan, maungo na parang gutom. Sa gitna ng dilim, alam kong isang bagay lang ang sigurado. Sa bahay nga madila pa niya, hindi tao ang nagluluto sa kusina tuwing gabi. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog nga mahimbing. Simula nang makita ko si Senyora at si Enrico sa kusina, parang bawat gabi, may humihinga sa dilim. Umaga na naman, tinawag ako ni Senyora para maghain ng almusal. Tahimik lang si Don Ernesto, gaya ng dati, laging nakatingin sa tasa ng kape. Si Enrico, nakapo sa kabilang dulo, tahimik pero nakatitik sa akin. Luz, sabi ni Senyora, pakilinis mamaya ang study room. Dumating ang bisita ngayong hapon. Opo ma'am, tumango siya.
At iwasan mong makipausap sa mga taga-baryo. Hindi sila laging toto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang lagi niyang sinasabing may mga hindi toto. Parang siya lang ang may karapatang magdesisyon kung ano ang toto sa mundong to. Pagkatapos ng almusal, tumulong ako kay Mang Doro sa hardin. Tahimik lang kami. Pero habang naalis ako ng matuyong dahon, napansin kong may mga bakas ng paa sa lupa malalaki, pero kakaiba. 3 daliri lang, parang hindi tao. Tay Doro, mahina kong tanong, ano to? Tinakpan niya agad ng pala. Kalma lang, Luz. Huwag mong tanungin. Basta, kapag may nakita kang ganito, tabunan mo. Bakit po? Tumingin siya sa akin para hindi kanila maamoy. Hindi ko na ulit tinanong. Pero mula noon, sinisigurado kong lagi, akong may hawak na rosaryo kahit nawawalis lang ako sa labas. Hapon na nang dumating ang magbisita 3 lalaki. Nakabarong, mukhang galing Maynila. Magalang sila, pero tahimik. Narinig kong tinanong nila si Don Ernesto tungkol sa lupa sa bundok. Hindi ko maintindihan, pero may binanggit silang karna. At tuwing maririnig ko yon, napapansin kong nagiging malamig ang tingin ni Senyora. Pagkatapos nilang kumain, tinawa ako ni Senyora. Luz, linisin mo ang mesa. Iwan mo yung plato. Huwag mong gagalawin ang natirang ulam. Opo, ma'am. Habang nililikpit ko yung baso, napansin ko, sa ilalim ng isa, may mansa ng dugo. Hindi ketchup, hindi sabaw, dugo sa diwa pa. Tumingin ako kay Senyora, pero kalmado lang siya. Ngumiti. Masarap ba ang luto ko? Opo, ma'am. Magaling. Laging tandaan, Luz ang pagkain. Hindi dapat tinatanong kung saan galing. Gabi, tahimik ang buong bahay. Nakayuko ako sa kama, nagdarasal. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Kung ano man to, iligtas niyo ako sa kasamaan. Pero habang nakapikit ako, may narinig akong iyak sa labas. Bata, nanay, mahina, parang galing sa ilok. Napatingin ako sa orasan 12:00. Huwag lalabas. Huwag titingin sa bintana. Naalala ko ang babala ni Senyora, pero ang boses ng bata, pamilya, parang yung anak ni Aling Norma na nawawala. Lumapit ako sa bintana, dahan-dahan. Hello, sino yan? Walang sumagot, tanging iyak pa rin. Nang idungaw ko ang gasra, nakita ko isang bata sa gitnang bakuran, nakatalikod, nanginginig. Anak ka ba ni Aling Norma? Tanong ko. Dahan-dahan siyang humarap. Adun ko nakita, wala siyang mukha, puro balat, walang mata, walang bibig. Tapos bigla siyang nawala, napaatras ako, natumba. Nang tumingin ako sa labas, may ibang gumagalaw sa dilim. Hindi bata, matas, baluktot, parang tao, pero may pakpak. Kinabukasan, hindi ako makatingin sa kahit sino, lalo na kay Enrico. Habang naalmusal, tahimik lang siyang ngumungi, pero yung mata niya pulang-pula. Hindi dahil sa antok, parang may dugo sa ilalim ng balat. Hindi ka kumain, Luz, sabi ni Senyora. Pasensya na po, ma'am, hindi po ako gutom. Sayang, kagabi lang, may bagong karne ang asawa ko. Tumayo ako. Ma'am, mahuhugas na lang po ako ng pinggan. Hindi pa ako tapos magsalita, napahinto ako. Ngumiti siya malamig, mabagal. Kung hindi ka kakain ngayon, baka bukas, ikaw na ang ihahain. Hindi ko alam kung gabiro ba yon o hindi. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, parang may halong babala. Pagsapit ng hapon, lumapit sa akin si Mang Doro. Luz, may dapat kang marinig. Sabi niya, pabulong. Ang baryo, hindi na mapakali. Pangalawang bata na, yung nawala. Baka po kinitnap lang ulit. Umiling siya. Walang bakas ng sapatos. Pero may bakas ng kuko sa bubong. Nanginig ako. Hindi pwedeng aswang tutay. Hindi basta aswang, Luz. May mas masama. At ang Magdalena niya may alam. Pero tay, bakit sila walang ginagawa? Dahil sila mismo
ang pinakakatakutan. Nung una kong matrabaho dito, may kasambahay din tulad mo. Mabay, tahimik, pero isang gabi, bigla na lang nawala. Sabi ni Senyora, umuwi raw sa probinsya. Pero kinabukasan, may nakita akong bangkay sa ilok, walang laman ang dibdib. Baka naman hindi siya yun. May suot siyang palda na kapareho uniformo mo. Napahawa ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung giyak ako o tatakbo. Pero ramdam kong may dapat ako malaman. Gabi na, tahimik ang bahay. Habang nawawalis akong kusina, may narinig akong pag-usap mula sa study room. Mga boses ni na Senyora at Don Ernesto, nagtatalo. Hindi na tayo makakapaghintay. Nagagalit na siya. Hindi pwede, Ernesto. Hindi pa panahon. Kung hindi tayo makaalay ngayong linggo, mawawala ang pagpapala sa lupa. Napasinghap ako. Alay? Para kanino? Dahan-dahan akong lumapit. May liwanag na sumisilip mula sa siwang ng pinto. Sa loob, nakita kong may altar. May magagarapon punong laman loob. May basong may dugo. At sa gitna, isang larawan ng itim na nilalang na may sungay at pakpak. Ama, naming nasa kadiliman, sabi ni Don Ernesto, tanggapin mo ang aming handok. Tapos sabay silang ngumiti. Nilagyan nila ng dugo ang kanilang mga labi at hinalikan ang larawan. Hindi ko napigilan ang hinga ko na palakas. Tumigil sila. May tao, bulong ni Senyora. Mabilis akong umatras. Tumakbo pabalik sa kusina. Tinago ang gasero. Narinig ko ang yabak nila papunta sa pinto. Luz, tahimik ako. Naktatago sa ilalim ng mesa. Luz, nakita mo ba? Walang sagot. Kung nakita mo, tandaan mo, hindi ka na makakaalis. At sabay, pumikit yung ilaw sa kusina. Kinabukasan, walang boses si Mang Doro. Nakita ko siyang nabubungka ng lupa, tahimik, pawisan. Nilapitan ko. Tay, totoo nga po. May sinasamba sila. May altar. Tumigil siya. Tumingin sa akin na parang alam na niya. Alam ko, pero wag mong ipakita sa kanila na natatakot ka. Yan ang gusto nila, ang amoy ng takot. Ano pong gagawin ko? Magdasal ka. At kung may marinig kang kaluskos ngayong gabi, wag kang tatakbo. Wag kang sisigaw. Bakit po? Dahil kapag tumakbo ka, mas madali nilang makita kung saan ka nakatatago. Tumango ako, pero sa loob ko, gusto ko nang umalis. Gusto kong tumakas, pero paano? Wala akong pera. At tuwing tinatangkang buksan ang gate, palaging nakasusi. Gabi, malakas ang ulan. Nasa kusina ako, nililinis ang mga pinggan habang nakbubulong ng dasal. Nang biglang tumahimik ang ulan, walang kulog, walang kidlat, tahimik lang. Tapos may narinig akong tunog. Tik 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 tik. Napasandal ako sa pada, tumigil ako sa pahinga, tapos may bumaksak sa labas plak. Parang may nahulog mula sa bubong. Sinilip ko sa bintana, kahit alam kong hindi ko dapat gawin. Sa ilalim ng ulan, may nakita akong figura. Si Enrico, nakadamit ng puti pero puno ng dugo. May dinadala siyang sako, at sa ilalim ng sako, may kumikilos parang tao, parang bata. Diyos ko, napaluhod ako. Pabalik kong tingin, wala na siya. Tanging bakas ang dugo sa damuhan ang naiwan. Kinabukasan, dumating ang nga pulis. May natapuang bangkay sa creek. Kinain daw na aso. Sabi ni Senyora, habang nakaupo sa franda, kalmado, may hawa na abaniko. Ang deming alingas-ngas sa baryo ngayon. Luz, wag kang masyadong lumalabas. Ayokong madamay ka. Tumango lang ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi hayop ang pumatay. At alam ko ring, ang dugo sa kamay ni Enrico, hindi pa natutuyo. Pauwi ng pulis. Napansin kong si Mang Doro, umiyak sa gilid ng hardin. Tay, yung batang pinatay, apo ko yon. Luz, nanlamig ako. Diyos ko po, gusto kong gumanti, pero hindi ko kaya. Nakikita mo ba tong lugar na to? Itinuro niya ang paligid.
Lahat ng lupo dito, paari nila. Pati mga kaluluwa ng tao. Pero kailangan po nating tumakas. Hindi ka makatakas, Luz. Wala pang nakakaalis ng buhay sa pamilyang to. Kung ganon, anong gagawin ko, tay? Tumingin siya sa akin may luha sa mata. Magdasal, magtago, pero wa mong ipakita na alam mo na. Kapa na laman nilang alam mo, ikaw na ang susunod. Gabi, nakaupo ako sa kama, tahimik. Nasa paligid ko ang mga tunog ng kuliglig. Pero sa di kalayuan, may narinig akong pakpak. Isang iglap, may boses sa labas ng bintana. Luz, boses ni Enrico. Luz, halika rito. Tahimik akong natakip ng kumot. Luz, gusto mo bang sumama sa amin? Hindi ka na magugutom. Boses na may halong pangako at kasinungalingan. Hindi ako gumalaw hanggang sa marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Dahan-dahan akong tumingin. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko siya nakatayo sa pinto, basang-basa at nakangiti. Ang mangipin niya matatalas at ang dila niya mahaba, dumudulas pababa sa sahig. Napahiya ako. Tumakbo siya palapit, pero biglang bumukas ang pinto ng kabilang kwarto si Mang Doro. May dalang ita. Takbo, Luz. Hinampas niya si Enrico sa balikat. Sumigaw si Enrico. Tuno na parang halaka at iyak sabay. Tumakbo ako palabas na bahay, basang-basa sa ulan. Paglingon ko, narinig ko si Mang Doro sumisigaw sa loob. Luz, tumakbo ka. Wag kang lilingon. Tapos tumakbo ako nang tumakbo hanggang sa makarating ako sa ilalim ng punong mangga. Doon, huminto ako, humahagulgol. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay. Wala si Mang Doro. Walang bakas ng dugo. Parang walang nangyari. At sa kainan, si Senyora nakangiti. Luz, sabi niya, magandang umaga. Mag-isa ka na lang bang nagising? Ngumiti akong pilit. Opo, maam. Magaling. Alam mo, Luz, itinuro niya ang mesa. Mapasalamat ka sa Diyos. Maraming napapasalamat sa sakripisyo ni Mang Doro kagabi at sabay silang nakdasal bago kumain. Sa harap nila ulam na adobo. Pero sa gitna ng plato, may daliri. Hindi ko nakinaya. Tumulo ang luha ko habang nakangiti si Senyora. Luz, kumain ka. Sayang ang handog ng gabi. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot lang kundi dahil sa galit. Dahil sa unang gabi ng paglalaho, may isang taong nagligtas sa akin at pinatay nila para mapanatili ang dilim ng San Roque. At alam kong hindi pa iyon ang huli. Dahil sa bahay ng Madela Peña, ang bawat gabi ay may hando. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas mula noong gabi ng pakawala ni Mang Doro. Ang totoo, ayaw kong bilangin. Kada pagising ko, lagi kong naririnig ang huningang kulilik pero parang may kasamang iyak sa pagitan ng tunog nila. Minsan, iniisip ko, baka multo na lang ako sa bahay na to. Pero buhay pa ako at kailangan kong mapanggap na walang alam. Kailangan kong ngumiti kay Senyora tuwing sinasabihan niya akong, Luz, magaling kang magtrabaho. Magtatagal ka rito. Hindi niya alam. Bawat ngiti niya tinatandaan ko. Dahil balang araw, yung nga ngiting yon, babalik sa kanya bilang sumpa. Isang umaga, pinapunta ako ni Senyora sa study room. Linisin mo tong lugar, Luz. At wag mong gagalawin ang mural, ha? Yung malaking painting sa dulo. Opo, maam. Habang nililinis ko ang lamesa, ramdam ko yung amoy ng lumang kahoy, halong amoy ng dugo. Parang may tumitibo sa ilalim ng sahig. Ang study room ay puno ng mga librong hindi ko maintindihan. May mga nakasulat sa Latin, may mga larawan ng mga nilalang na may pakpak, sungay at mga mata sa dibdib.
Isang libro ang nakabukas, Dominus Tenebrarum, Pectum Sanguinis. Habang pinupunasan ko ang libro, napansin kong yung malaking mural ng Huling Hapunan may kakaibang detalye. Sa gitnang larawan hindi si Jesus ang nakaupo, kundi isang lalaking may itim na mata. At yung disipulo nakangiti. Pero ang makamay nila may hawak na laman loob. Kinilabutan ako. Napaatras ako, natamaan ko yung bahagi ng pada. Biglang may narinig akong kalansing sa likod ng mural. Parang may metal na bumangga. Sinubukan kong hawakan ang gilid maluwak. Pinilit kong hilahin. Adon, nakita ko ang isang maliit na lagusan. Sakto lang para sa isang tao. Salo, puro dilim. At may malamig na hangin na lumabas amoy bulok na karne. Diyos ko, bulong ko. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang gasra, pumasok ako. Salo, makipot ang daanan. May mga lumang pako sa sahig at mga simbolong nakaukit sa dingding mga bilo. May mata sa gitna. Habang naglalakad ako, naririnig ko yung sariling hinga ko. Parang lumalalim sa bawat hakbang. Hanggang sa makarating ako sa isang kwarto. Ang dingding gawa sa bato. At sa gitna may magarapon. Magarapon na may lamang puso, mata at mga buto. Hindi mula sa hayop, mula sa tao. Sa isang estante, may nakapatong na lumang diary. Luma amoy amak. Binuksan ko. Abril 12, 1879. Nakipagkasundo na kami kay luwalhating itim. Sa bawat 5 taon, isang handok ng laman at sa kapalit walang kamatayan. Ang dugo ay magpapayaman sa amin. Tumigil ako sa pagbabasa. Sa ilalim ng pahina, may lumang larawan pamilya na mukha. Si Senyora de la Peña, pero mas bata, marahil isang siglo na ang nakalipas. Hindi siya tumatanda, tumulo ang pawis ko. Lahat ng pinakduktong ko sa isip ko, ang patay na bata, ang bangkay sa ilok, ang dugo sa kusina, ang tiktik sa bubong, lahat pala yun para sa kanila. Para sa kanilang walang hanggang kabataan. Napahawa ako sa tiyan ko, parang naduduwal. Gusto kong sumigaw, pero alam kong baka marinig nila. Bumalik ako sa daanan, dahan-dahan. Pero bago ako makalabas, may narinig akong yaba sa itaas. Luz, boses ni Senyora. Luz, nasaan ka? Tahimik akong napaluhot. Itinago ang gasra. Naririnig ko ang hakbang niya sa sahig mabagal, pero mabigat. Tumigil siya sa ibabaw mural. Alam mo na ba, Luz? Tahimik ako. Hindi ako huminga. Ang toto, natahimik ang lahat. Tapos, isang kaluskos ang kuko sa pada. Parang binubura niya yung simbolo sa dingding. Kapaalam mo na, Luz. Bahagi ka na ang kasunduan. Napigil ako nang hinga hanggang sa tumigil yung yaba. Nang maramdaman kong wala na siya, mabilis akong lumabas. Pakalabas kong study room, humahabol ang dibdib ko sa tibo. Pero pagtingin ko sa orasan, 6:00 pa lang ng gabi. Dumaan si Enrico sa hallway. Ngumiti. Pawis na pawis ka, Luz? Naglinis lang po. Baka may nakita kang kakaiba. Wala po, sir. Sigurado ka. Tumango ako. Ngumiti siya ng matalim. Magaling. Kasi may mga bagay na kapag nakita mo, hindi mo na pwedeng makalimutan. Kinabukasan, umalis si Don Ernesto. Sabi ni Senyora, pupunta raw ng bayan para ayusin ang mga titulo ng lupa. Pero alam kong hindi totoo. May nakita kong karwahe sa labas punong sako at sa ilalim may tumutulong dugo, tinapan nilang basahan. Sa hapunan, tahimik kaming tatlo ni Senyora at Enrico. Luz, sabi ni Senyora, maghahain tayo ng espesyal bukas ng gabi. Fiesta ng San Roque. Dapat kang tumulong. Ngumiti ako. Opo, maam. Pero sa lukluk ko, alam kong hindi ito ordinaryong handaan. Ito ang gabi ng sakripisyo. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ako sa study room. Hindi ko mapigilang balikan yung lagusan. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kasamaan ng pamilyang to. Papasok ko uli sa likod ng mural.
Nakita kong may bagong nakapatong sa altar isang garapon. May laman na kamay, sa daliri. May singsing ni Mang Doro. Napahawa ako sa bibig ko. Alos mapakijaw ako sa takot. Mang Doro, hindi ko mapigilang umiyak. Pero kailangan kong manahimik. Kailangan kong malaman ang kabuuan ng kasunduan. Binuksan ko ulit ang diary. May mga pahina pa sa likod. Abril 1930. Isinilang ang bagong tagapamanang dugo. Ang kanyang ngipin ay matalim gaya ang atin. Sa ikalimang taon, ipapasa sa kanya ang biyaya ng kadiliman. Sa tabi ng pahina, may litrato ang batang lalaki, si Enrico, at sa likod ng litrato, nakasulat, "Tagapagmanangang manunugis." Hindi ko na alam kung anong mas malala ang katotohanang aswang sila o ang katotohanang ipinanganak silang ganito at hindi na nila kailanman magiging tao. Habang binabasa ko, napansin kong may parang basang bakas ng kamay sa pada. Mainit. Nang hawakan ko, gumalaw yung bato at may nabuksang mas malalim na silid. Pumasok ako. At doon, nakita ko ang pinakanakakakilabot na tanawin sa buhay ko. Sa gitna ng warto, may alta na gawa sa katawan ng tao mabuto na pinaktakpi-takpi, may makataling nga buhok at may basang dugo sa sahig. Sa itaas, may nakasabit na krus pero nakabaliktad. At sa ilalim nito, nakaukit ang salita. Luwalhating itim, ang dugo'y handok. Narinig ko ulit ang yaba sa labas. Mabilis akong naktago sa likod ng haligi. Pumasok si Senyora, may dalang kandila. Kasama si Enrico. Handa na ba ang seremonya? Tanong ng binata. Oh, bukas gabi ang kasambahay. Maganda siya, sariwa. Sapat para sa 5 taon. Tumawa sila. Ngunit sa halaha nilang yun, naramdaman ko yung panginginig sa kaluluwa ko. Ako pala ang handok. Pag-alis nila, halos gumapang ako palabas. Tuyo na yung lalamunan ko. Gusto kong sumiga, pero walang lumalabas na tuno. Paglabas kong study room, bumuhos ang ulan sa labas. Tumingin ako sa langit at sa unang pagkakataon, nanalangin ako hindi para sa kaligtasan, kundi para sa lakas. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kung hindi ako makakatakas, bigyan niyo po ako ng paraan para labanan sila. Sa labas na bahay, kumidlat. At sa isang iglap, nakita kong may babae sa ilalim ng ulan matanda, may hawak na baston, nakatingin siya diretso sa akin. Ngumiti. At last sabi niya, "Nagising ka na." Hindi ko alam kung sino siya noon. Pero malalaman ko sa mga susunod na gabi na siya ang magtuturo sa akin kung paano lalaban sa mga halimaw ng San Roque. Sa gabing yon, habang bumubuhos ang ulan, ako si Luz Viminda Ramos, isang kasambahay na natuklasan ang lihim ng pamilyang De La Peña at alam kung wala na akong babalikan. Dahil minsan, kapag nakita mo na ang dilim sa likod ng mga mural ng tao, hindi ka na kailanman makakalabas ng walang bahid ng dugo. Hindi ako mapakalimula ng gabing nakita ko ang altar sa likod ng mural. Parang lahat ng pader sa bahay, may tenga. Bawat anino gumagalaw kahit walang hangin at bawat hakbang ko may kasunod. Sa loob ko, isa lang ang malinaw, kailangan kong makaalis ngayon na umaga. Tahimik sa buong bahay. Si Senyora nasa veranda na ayos ng mabulala na kulay itim. Si Enrico nakbubuno ng matini sa hadin gamit ang makamay niyang parang wala ng pakiramdam sa sakit. Wala si Don Ernesto Sabirao, nasa bayan pa rin. Perfect na pagkakataon. Habang nagluluto ako ng tanghalian, dahan-dahan kong tinago sa bulsa ang maliit na susi ng gate. Nakita ko to kagabi, nakasabit sa study room. Baka ito na ang paasa ko. "Luz?" Tawag ni Senyora. "Opo, ma'am. Pakilinisan mamaya ang silong. Marumiro." Tumango ako kahit nanginginig sa kaba. "Gusto ko ring magbukas kang ang bintana sa kapilya mamaya para makapasok ang liwanag. Hindi ba sabi mo, matatakutin ka? Subukan mong harapin yan." Ngumiti siya pero yung ngiti niya parang nanunuya.
Habang nakayos akong silong, naamoy ko agad ang amoyng lumang dugo. Hindi na bago sa ilong ko. Pero ngayong alam ko na kung kaninong dugo yon. Iba na ang bigat. May magahon sa ilalim ng hagdan nakatali, pero gumagalaw. Hindi ko na binuksan. Doon ko napansin. May maliit na pinto sa gilid ng silong. Parang lumang lagusan palabas. Mababa, pero pwedeng daanan ng tao. Yun ang plano ko, doon ako lalabas mamayang gabi. Habang inaayos ko yung makahon, may kumaluskos sa taas. Yung mayaba mabilis pa ikot-ikot. Senyora? Tawa ko. Walang sagot. Pero narinig ko yung hagihik ng babay. Mataas. Parang bata. At kasunod nun isang kalabok mula sa kisama. Umakyat ako. Dahan-dahan. Dala yung gasera. Ang sahig. Malamig at basa. May magabakas ng pauduguan. At patungo lahat sa study room. Salop madilim. Yung mural, nakabukas na. Walang tao. Pero sa lapag, may bakas ng kamay sariwang dugo. At sa ilalim ng mesa, may naiwan na basa na garapon. May laman isang puso, kumikilos pa. Parang tumitibo kahit walang katawan. Napaatras ako. Natapakan ko ang baso. Nabasag. Crash! Agad kong narinig ang boses ni Senyora mula sa itaas. Luz, mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina. Kinuha ko ang bako at sinubukang buksan ang pinto. Pero yung pinto hindi bumubukas. Sinubukan kong hatakin. Wala. Sinubukan kong sipain. Wala pa rin. Parang may tumatawa sa kabilang side ng kahoy. Hindi ka makakaalis, Luz. Boses ni Enrico. Tumingin ako sa bintana. Nandun siya nakatayo sa labas sa gitna ng ulan. Ang mata niya kumikislap na pula. Ang ngiti niya mahaba, hindi pantay. Bakit mo gustong umalis? Hindi mo ba gusto ang bagong pamilya mo? Naririnig ko si Senyora bumababa mula sa hagdan. Luz, dahan-dahan siyang bumaba. Dala ang gasera, pero ang apoy itim. Hindi ko alam kung anong klaseng liwanag yon, pero nakakatunawang sikmura. Bakit kaalis? Hindi mo ba kami mahal? Nagalit po ba kayo, ma'am? Pasensya na po, naglinis lang ako. Tama na. Tumigil siya, tumitik sa akin ng diretso. Alam mo na ang lihim namin, hindi ba? Hindi ako sumagot. Ngumiti siya. Ang problema sa mga katulad mo, Luz, hindi kayo marunong tumahimik. Ang katawan niya, unti-unting nabago. Ang balat niya, naging kulay abo. Ang bibig niya, bumuka hanggang sa tenga. At ang mga mata niya, parang apoy ng impyerno. Tumakbo ako papunta sa silong. Narinig ko yung halaha nila ni Enrico, sabay na sumunod sa akin. Pagdating ko sa silong, sinara ko ang pinto at itinula yung kahon. Nanginini ako. Humihingal. Diyos ko, tulungan niyo ako. Pero habang nakasandal ako sa pader, narinig ko ulit yung matuno sa taas. Langitnik, lagitik, tawa, Luz, magdasal ka pa. Gusto naming marinig. Hinawakan ko yung rosaryo sa liko. Sa ngalan ng Ama, biglang may kamay na lumabas sa sahi sa tabi ko. Malami, mahaba, may kuko. Hinawakan yung laylayan ng palda ko. Napasigaw ako. Hinampas kong pala at tumalsik yung kamay. Pero sa pader, may mata na. Totoong mata, lumalabas mula sa semento. Nakatingin silang lahat sa akin. Tumakbo ako sa maliit na lagusan. Yung nakita ko kahapon, inalis ko yung harang. Pinilit kong pumasok. Sakto lang sa katawan ko. Pero sobrang dilim. Paglabas ko sa kabilang dulo, nasa likod akong bahay. Umuulan ng malakas. Tumakbo ako patungo sa gate. Kinuha ko ang susi sa bulsa ko pero nang sinubukan kong ikutin, hindi bumukas. Parang may nakaharang. At mula sa loob ng bahay, narinig ko ang pagaspas ng papa. Luz! Boses ni Enrico, malakas sabay halaha. Hindi mo ako matatakasan. Kahit anong ilaw ang hawakan mo, susundan kita ng dilim. Nilingon ko. Nandun siya, nakalutang sa ere, nakabaliktad. Ang mapakpa niya,
Basang-basa, pero parang apoy sa gitna ng ulan. Lumipat siya pababa, direksong papunta sa akin. Sumigaw ako. Tumakbo papunta sa lumang kapilya. Pagkapasok ko, bumaksa ako sa sahig. Ang altar, may lumang krus. Hinawakan ko yon ng mahigpit. Panginoon, iligtas niyo ako. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Mang Doro sugatan, putikan, pero buhay. Luz! Tay Doro! Buhay pa kayo. Huwa ka nang magtanong. Kailangan mong umalis. Alam kong may daanan sa likod ng kapilya, sa ilalim ng altar. Pero kayo, wala ng oras. Isa lang ang makakaligtas. Biglang pumasok si Enrico sa pinto ng kapilya. Nanginginig yung krus sa pader. Ang hangin, umikot. Hindi kayo makatakas. Luz, tumakbo ka. Sigaw ni Mang Doro. Hinampas niya si Enrico ng itak. Natilian ang hangin. Nadugo ang sahig. Tumakbo ako papunta sa ilalim ng altar. Hinawi yung mga bato at gumapang palabas. Pero bago ako tuluyang lumabas, narinig ko si Mang Doro, Diyos ko, patawarin mo ako. Tapos, sigaw. Mahabang sigaw na humalo sa kulog. Paglabas ko, nasa likod na ako ng bahay. Sa may gubat. Umuulan pa rin. Pero wala ng kitlat. Tahimik lang. Maliban sa tunog ng hangin sa mga dahon. Huminto ako. Humihingal. Umiiyak. Mang Doro, bulong ko. Wala na siya. At alam kong sinakripisyo niya ang sarili niya para makalayo ako. Dahan-dahan akong lumakat sa gubat. Basang-basa. Nanginginig. Hanggang sa marating ko ang lumang tulay. Sa dulo, may liwanag bahay. Malit lang. Lumapit ako kumatok. Walang sumasagot. Pagbukas ko, may matandang babae si Aling Paining. Tulungan niyo po ako, sabi ko, halos mawalan ng hininga. Tumingin siya sa akin, hindi nagulat. Alam kong darating ka. Ha? Ikaw ang kasambahay ngayong taon, hindi ba? Napatigil ako. Paano niyo po alam? Ngumiti siya. Malungkot. Dahil dati ako rin. Hindi ko na namalayan kung paano ako nakatulog sa bahay ni Aling Paining. Ang alam ko lang, paggising ko, may tinik ng dasal. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang lamig ng maanino. Anak, sabi niya, hindi mo kayang labanan sila kung wala kang alam sa pinakmulan ng dugo nila. Pinakmulan po, bukas, sa kapilyang lumang simbahan, doon natin sisimulan. Niyakap ko yung sarili ko, tahimik na umiyak. Patay na po si Mang Doro. Siya lang po ang naniwala sa akin. Tumango si Aling Paining. Hindi siya patay, anak. Hindi habang may natitirang alaala. At ikaw na ngayon ang paasa ng San Roque. Kinagabihan, bago ako pumikit, narinig ko sa labas ng bintana ang mahinang tik-tik-tik-tik. Pero ngayon, hindi na ako tumakbo. Tumingin lang ako sa dilim at bumulong. Subukan niyo, hindi na ako yung Luz na kahapon. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng malaya kahit sandali. Pero alam kong hindi pa tapos. Dahil bukas ng umaga, sa mga labi ni Aling Paining, malalaman ko kung paano naksimula ang sumpa nga de la Peña at kung paano ko to tatapusin. Umaga na, pamulat ko mata, naamoy ko agad ang halimuyak ngang luya at dahon ng pandan na pinakukuluan sa maliit na palayo. Sa labas ang kubo ni Aling Paining. Ang ulan ay tila walang katapusan. Parang nalilinis ang lupa mula sa dugo ngang kagabi. Tahimik akong bumangon. Humawa sa maliit na rosaryo sa liko. Ang puso ko mabigat pa rin hindi dahil sa takot kundi dahil sa lungkot. Patay na si Mang Doro. At ako na lang ang natitirang saksi. Gising ka na pala, anak. Narinig kong boses ni Aling Paining. Mahina pero matata. Nasa gilid siya ng apoy. May hawak na tasya ng saa. Umupo ka rito. Marami tayong pag-usapan. Umupo ako sa harap niya.
Lola Pining, sino po talaga kayo? Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata. Dati, ako rin ang kasambahay ng mga De La Peña. Noong kabataan ko, ako ang tulad mo inosente, takot at walang alam. Tumingin siya sa labas kung saan ang ulan ay parang kumakanta nga lumang panahoy. Hanggang isang gabi, ako rin ang pinili nilang alay. Napatigil ako, pero buhay pa po kayo. Tumango siya. Buhay. Oh, pero may kapalit. Tandaan mo, Luz, sabi niya, ang pamilyang yan hindi nagsimula sa kasamaan. Noong panahon ng Makastila, ang maninuno nila ay maalbularyo manggagamot ng San Roque. Si Don Mateo de la Peña, isang mabait na manggagamot, tinatawa ng matao na amuliwanag. Marami siyang natutulungan, may sakit, may sugat, may sumpa. Pero, tanong ko, paano sila naging ganito? Huminga siya ng malalim. Dahil sa isang pagtataksil. Noong 1800 daw, sa ilalim ng kolonyal na batas, may babaylan sa baryo si Idaya, ang pinakamakapangyarihang manggagamot ng mababae. Ngunit natakot sa kanya ang Makastila, tinawa siyang bruha. Si Don Mateo, na nun ay albularyo ng Makastila, pinilit na ipaturo kung nasaan si Idaya. Kung hindi mo siya isusuko, sabi ngang pari, susunugin namin ang bahay mo. Sa takot, ipinakanulo ni Mateo ang kaibigan niya. Sinunok ng gasundalo si Idaya buhay. Bago siya mamatay, sumigaw siya, kung ang dugo mo ay tatalo sa liwanag, sa dilim mo rin makakamit ang kayamanan mo. At doon nagsimula ang sumpa. Pagkatapos ng gabi ng suno, biglang nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Ang tanim sa lupa ni Mateo lumaki ng doble. Ang alagang hayop lumalaking mataba. At siya hindi tumatanda. Ngunit bawat gabi, may naririnig siyang sigaw ng babae sa ilalim ng lupa. Binaliwala niya yon hanggang sa namatay ang asawa niya. Walang sugat, pero tuyong-tuyo ang katawan, walang dugo. Doon niya nalaman, sabi ni Aling Pining, na ang sumpa ay tunay at ang tanging paraan para mabuhay ay palitan ang dugong nawala. Lola, ibig niyo pong sabihin, simula nun, kumakain na sila ng laman ng tao. Tumango siya. Hindi agad. Una, mga hayop lang. Mga baboy, manok, kalabaw. Pero pagdating ng ikalimang taon ng sumpa, nagsimulang mamatay ang mga bata sa baryo. Walang bakas ng dugo. Pero may marka sa dibdib tatlong kuko, parang tanda ng pusa. Pero mas malalim, ang De La Peña, natuto silang itago ang kasamaan sa anyo ng kabanalan. Tuwing pista, sila ang nabibigay ng pagkain. Tuwing may sakuna, sila ang unang tumutulong. Pero tuwing gabi, sila ang dahilan kung bakit hindi lumalabas ang mataw. Pero bakit po walang kumakalaban sa kanila? Tumingin si Aling Pining sa akin. Sinubukan na noong 1930. May mga lalaki mula sa bayan, may baril, may ita, may dasal. Pumasok sila sa mansyon. Kinabukasan, natakpan sila sa ilo, nakalutang, walang ulo. Lumapit siya sa akin, marahang hinawakan ang kamay ko. Hindi mo sila basta-basta mapapatay, Luz. Ang dugo nila may sumpa ng luwalhating itim. Luwalhating itim. Ngayon ko lang narinig ang pangalan na yon ng malinaw. Diyos ng dilim, sabi niya. Isang nilalang ng gutom at kasinungalingan. Kapag tumawa ka sa kanya, hindi mo na mababawi ang sarili mo. Tumingin ako sa makamay ko. Lola, ano pong magagawa ko? Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako babaylan. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang maging babaylan para manindigan. Ang pananampalataya, yan ang pinakamatinding sandata. Pero bumangon siya. Kinuha ang isang maliit na sisitlan sa altar. May kailangan ka pa ring dalhin. Binuksan niya ito. Sa loob, may langis kulay ginto, amoy insenso. Langis ito nga ni Nuno. Pinapala ng dasal na nakalimutan ng simbahan. Pinahiran niya ang nuko sa unang pata na araw. Ito ang magiging kalasa mo laban sa mga nilalang ng gabi. Pero hindi yan sapat, sabi niya.
Kapa dumating ang oras, kailangan mong harapin sila, hindi bilang katulong, kundi bilang anak ng liwanag. Pero paano po? Wala akong lakas. Meron kang puso sakot niya, at ang puso kapa puno ng takot, madali nilang lamunin. Pero kapa puno ng galit, susunugin ka rin. Ang kailangan mo ay pananampalataya, yung tahimik pero matatag. Napaluha ako. Naalala ko si Mang Doro. Yung ngiti niya bago siya sumugot kay Enrico. Bakit laging kailangan may magbuwis ng buhay bago matapos ang kasamaan? Tumitik si Aling Pining sa apoy. Dahil minsan, ang liwanag, kailangang dumaan muna sa dilim bago muling sumikat. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Nasa tabi ako ni Aling Pining habang nadadasa siya. May hawak siyang rosaryo, pero ang bawat dasal niya, halo na Latin at lumang wikang hindi ko maintindihan. In nomine lucis et sanguinis puri, humiwalay ang dilim sa laman. Anong ibig sabihin noon, Lola? Tanong ko. Ibig sabihin, tinatanggal ko ang anino ng takot sa paligid mo. Ngumiti siya. Bukas, pupunta tayo sa lumang simbahan. Nandun ang sagot kung paano mo sila matatalo. Umaga. Unang sikat ng araw pagkatapos ng maraming gabing ulan. Ang liwanag parang ginto sa ulap. Kasama ko si Aling Pining. Naglakad kami patungo sa lumang simbahan sa may paanan ng bundok. Tahimik ang baryo, walang tao, walang hayop. Parang lahat ay lumisan na. Pagdating namin sa simbahan, sira na ang pinto, pero buo pa ang altar. May marebulto nga santo, pero pawang walang mukha. Sa sahig, may maukit na simbolo parehong nakita ko sa lagusan ng Mak de la Peña. Dito nagsimula ang sumpa, sabi ni Aling Pining. Dito pinaslang si Idaya. Napalaho siya sa harap nga altar, hinaplos yung lupa. Dugo niya ang bumasa sa batong to. Lumapit ako, tinapik ang lupa. Mainit pa rin. At sa iglap na yon, parang may sumingit sa isip kong kahimaheng nakaraan. Matthew, tulungan mo ako. Patawarin mo ako, Idaya. Wala akong magagawa. Luwalhating itim. Sa dugong ito, itali mo ang lahi ng taksil hanggang sa huling patak ng kanilang laman. Ang paligid ko naktilim. Tini ng gasigaw, na apoy, na hangin, tapos katahimikan. Pamulat ko, nakaluhot pa rin ako sa altar. Basang-basa ang nuko ang pawis. Lola, nakita ko siya. Si Daya? Tumango ako. Galit na galit siya, pero parang hindi rin siya masaya. Tumango si Aling Pining dahil kahit siya, biktima rin ng kasinungalingan. Gusto niyang magiganti, pero sa paghihiganti niya, naging bahagi rin siya ng dilim. Los, sabi niya, may paraan para putulin ang sumpa. Napatingin ako sa kanya. Paano po? Kailangan mong sunugin ang altang de la Peña. At bago mo gawin yon, kailangang basahin mo ang batong bahay nilang banal na langis. Kinuha niya ang maliit na sisidlan at inilagay sa kamay ko. Ang bawat patak niyan, dasal ang mainosenteng pinatay. Kapa na sunok mo ang altar, mawawala ang kanilang lakas. Pero, may kapalit. Ang sumpa, lilipat sa sinumang maktatapos nito. Napatigil ako. Ibig sabihin, baka ikaw ang susunod na sisikatan ng maamatan dilim. Pero kung malinis ang puso mo, baka kayanin mong labanan yon. Tahimik akong nakatingin sa sisidlan ng langis. Sa liwanag ng araw, kumikislap ito, parang dugo ng araw. Ngunit sa loob, naroon ang pangako ng kalayaan at sakripisyo. Lola, kung yon ang kailangan, gagawin ko. Ngumiti siya, malumanay, pero may lungkot. Matapang kalus. Pero tandaan mo, kapag dumating ang oras na apoy, huwag kang iya. Ang mahalimaw, lumalakas sa luha. Habang pawi kami, napansin ko sa langit, may mauwa, hindi karaniwan sa San Roque. Tatlo silang umiko sa ere, paiko sa direksyon ng mansyon. Lola, parang alam nila. Tumango siya. Alam nila, bukas ng gabi, pista ng San Roque. Ang gabi ng handok, babalik tayo ron? O, at sa oras na yon,
ikaw na ang magtatapos na lahat. Pagdating namin sa kubo, humarap ako sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang dating Luz. May sugat na ako sa braso, may luha sa mata, at may apoy sa loob ng dibdib ko. Hindi na ako kasambahay. Ako na ngayon ang magiging anino ng katarungan. Sa labas, dumilim na ulit. At sa dulo ng ulan, may tini na pamilya boses ni Senyora, mahinang dumadaloy sa hangin. Luz, handa ka na bang bumalik? Napapikit ako. Ngumiti. Handa na ako, ma'am. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang tinik ni Mang Doro. Tumakbo ka, Luz! Wak kang lilingon! At ang huling bulong ni Aling Pining kahapon habang nagbubuhos ng banal na langis sa palat ko. Kung ang liwanag ay tatakas, ang dilim ang makahari, kaya wak kang tatakbo. Ngayon ang araw pista ni San Roque. Habang ang baryo ay maghanda ng bandritas at musika, ako naman ay maghanda ng digma ang hindi nila nakikita. Tininan ko ang makamay ko basang-basa na langis na ginawa ni Aling Pining. Amo insenso, may halong amoy nga luha at abo. Sa harap ko, nasa mesa ang rosaryo, isang lumang krus na bakal, at ang laman ng sisiklan ang banal na langis. Ito ang sandatang kaluluwa. Luz, sabi ni Aling Pining, hindi ito para pumatay, kundi para patahimikin ang nawalang kaluluwa. Tumango ako, pero sa puso ko, hindi na ako lang nangungumpisal. Ngayon, ako ang magpaparusa. Bago ako umalis, inabot ni Aling Pining ang lumang anting-anting na gawa sa tanso, may ukit na mata at krus na makadikit. Iswat mo yan. Sa oras na maramdaman mong hindi ka na tao, hawakan mo lang, ibabalik ka niya. Ngumiti siya, pero sa ngiti niya, may pangamba. Kapa na sunok mo na ang alta, tatakbo sila sa iyo. Ang kamatayan nila, ang buhay mo, huwag kang luluhod. Tumango ako. Sa unang sikat ng araw, umalis ako. Ang daan pabalik sa mansion ay parang nananadiya maputik, madulas, parang gusto akong pigilin. Pero walo ng balikan, ang baryong San Roque, na dati ipunong buhay, ngayon ay parang patay. Sarado ang mabintana. Walang bata, walang aso, walang sumasabay na dasal sa hangin. Sa malayo, nakikita ko na ang mansion ng Madela Peña, matayo pa rin. Pero ngayon, may uso na tumataas sa mabintana kahit wala pang apoy. Parang humihinga ang bahay. Pagpasok ko, malamig ang hangin. Parang may nakatitik sa bawat dahon. Binuhos ko ang unang pata ng banal langis sa lupa. Agad na kumulo ang putik. Simula na to, bulong ko. Habang papasok ako sa pintuan, narinig ko ang boses ni Senyora. Lutz, malambing, pero may dadyer sa tono. Akala mo ba makakatakas ka pa? Hindi na ako tumatakas, sagot ko. Tapos na ang paglilingkod ko rito. Tumawa siya, mahabang tawa na umaling-aw-ngaw sa buong bahay. Ha ha ha, walang tapos sa dugolos. Pumasok ako sa kusina ang unang pinangyayarihan ng mga kababalahan. Ngayon, puno ng dugong tuyo ang dinding. Ibinuhos ko ang langis sa mesa at sa sandaling tumama ito, biglang nagliyap. Mula sa kisama, bumaksa ang itim na anomalya parang uso na may hugis ng tao. Tulong. Boses ng isang bata. Hindi kami makalabas. Tumulo ang luha ko. Makakalabas kayo ngayon. Itinaas ko ang krus at binikas. Sa ngalan ng liwanag, patahimikin ang dugo ng mawalang katarungan. Nagliyap ang uso hanggang sa naging abo. Umakyat ako sa ituktok. Doon ko narinig ang sigaw ni Enrico. Luz, hindi ka pa dapat nabubuhay. Bigla siyang sumulpot mula sa dilim, ang mukha niya may dugo. Ang pakpak niya basa ng ulan at ang mata niya walang pupil. Nakangiti siya. Bakit ka bumalik? Gusto mo bang maging isa sa amin? Hindi ako katulad ninyo. Pero may dugo ka na namin. Lumapi siya mabilis. Parang hangin. Hinampas ko ang kus ang dibdib niya. Sumigaw siya. Umaling-awngaw ang tinik sa buong bahay. Hinampas niya ako. Natalsik ako sa dingding.
Hindi mo ako mapapatay, Luz. Ako ang tagapagmana ng manunugis. Walang tagapagmana ang kasamaan. Itinaas ko ang banal na langis at binuhos sa kaniya. Sumigaw siya habang ang balat niya ay nagniningas parang nasusunog ng araw. Hindi mo naiintindihan. Ang dugo natin, isa. At sa sandaling yun nakita ko ang malit na hiwa sa braso ko kumikislap. May parahong sigil gayang sa altar. Ako rin may bahagi ng sumpa. Ngunit hindi ako sumuko. Kung bahagi ako ng dugo ninyo, ako na ang mapapatigil sa daloy nito. Hinila ko si Enrico sa hagdan. Itinulak ko siya pababa. Sumigaw siya. Bumaksak sa kusina na may liyap pa rin. Sa baba, nagliyap ang banal na langis na naiwan ko at ang buong sahig ay nagdilim sa apoy. Tumakbo ako papunta sa study room. Doon ko nakita si Senyora. Nakasuot na itim na balo. Nakatayo sa harap na altar. Luz, anak, ngumiti siya. Ngayon, tunay ka ng isa sa amin. Hindi ako anak mo. Totoo ba? Bakit mo tingnan ang balat mo? Tiningnan ko ang sigil sa braso ko kumikislap na. Bakit ako may ganito? Dahil ang dugo mo, Luz, dugo ng manunugis. Ang unang alay ng iyong ina ay isang anak, ikaw yon. Napatigil ako, parang bumaksak ang langit sa akin. Hindi totoo yan? Tanungin mo si Aling Paining. Alam niya. Naalala ko ang mga mata ni Aling Paining, ang lungkot tuwing tinitinan ako. Baka nga, alam niya. Ngunit hindi na mahalaga. Kahit ano pa ang dugo ko, hindi ako kasing dumi ninyo. Itinaas ko ang krus at binasa ang altar. Tumalsi ang nagarapon, sumabo ang dugo sa dingding. Sumigaw si Senyora. Ang katawan niya nag-iba. Naging itim. Nangitim ang mukha. Bumuka ang pakpak. Papatayin kita. Tumalon siya sa akin, pero naituto ko ang krus sa dibdib niya. Ang banal na langis ay tumama sa balat niya, at ang apoy ay biglang sumiklap. Nangingini ang bahay. Bumabaksa ang malarawan sa dingding. Hindi ka pwede manalulus. Ang sumpa, buhay habang may dugo ka, kung ganon. Hinawakan ko ang braso ko, pinunit ko ang sugat, at ibinuhos ang sariling dugo sa altar. Dito matatapos ang dugo ko. Sa isang iglap, pumuto ang liwana mula sa krus. Ang apoy, dumaloy sa lahat ng dingding, hanggang sa sumiklap ang buong bahay. Sumigaw si Senyora, nahulo sa gitna ng apoy. Ang pakpak niya, naging abo. Hindi mo ako mapapatay, babali ako. Hindi ka na makakabali kung wala kang lupa na malagyan ng dugo. At sinindihan ko ang banal na langis sa kanyang paa. Lumiyap siya. Ang sigaw niya na mistulang sigaw ng 10 kaluluwa. Tumakbo ako palabas habang ang mansion ay nagiging impyerno. Sa labas, umuulan ng abo. Ang mga tao sa baryo nakatinggala, nagtatakbo, nagdadasal. Milagro raw. Sigaw ng isa. Sinuno ng Diyos ang kasamaan. Habang lumalabas ako, basang-basa sa dugo at ulan, narinig ko ang tinik ni Aling Paining sa hangin. Matatapos lang ang dilim kapa, ang puso mo'y hindi sumuko. Ngumiti ako, kahit na mamanhit na ang katawan ko. Ngayon, tapos na ang paghahari ng Pamilya de la Peña. Habang naglalakad palayo, sumilip ako pabalik. Ang bahay, bumaksa sa uling. Sa gitna ng abo, may isang itim na pakpak na lumulutang hanggang ito'y tuluyang naging abo. Sa kabilang lahat, ramdam kong may kakaibang init sa balikat ko. Paktingin ko, may marka pa rin ang sigil sa braso ko. Mahina pero nang niningning. Buhay ka pa ba sa akin, sumpa? Tahimik ang hangin, ngunit sa malayo may mahinang bulong na tumawa. Alam kong hindi patapos, pero hindi na ako takot. Dahil ngayon, ako na ang manunugis ng mga manunugis. Huminto ako sa may bungat ng kalsada. Pinakinggan ang sarili kong pahinga. May alat ng dugo sa dila ko. May punit ang palad at mabigat ang ngabinti. Sa harap ko, papalapit ang ilang taga-baryo. May hawak na lampara, may dasal sa bibig, may luha sa mata. Luz,
Ikaw ba yan? Tanong niya Aling Norma nang hinginak. Oo, sakot ko halos pabulong. Tapos na ba talaka? Bulong na isang binata. Tumingin sa abong mansyon. Tumingin ako sa marka sa aking braso mahina ng kumikislap, parang nakbabantang mamatay o muling magising. May kailangang tapusin bukas, sabi ko. Pero ang bahay nila, hindi na muling magigising. Duman ako sa khetnan nila. Walang nagsalita. May ilan na lumuhod at nakantanda. May ilang umiwas ng tingin takot galak at pagtataka na makakahalo. Sa dulo ng pila, si Aling Pining nakapayong. Nakatiti sa akin na parang alam na niya ang kinabukasan kong tinataha. Tayo na anak, sabi niya. Magilom ka muna. Lola, nilapitan ko siya. Humawa ako sa kaniyang kamay. Kung totoo yung sinabi ni Senyora, na dugo nila ang dumadaloy sa akin, dugo lang yon. Putol niya, banayat pero matalim. Hindi yan ang pagkatao mo. Naglakad kami pabalik sa kubo habang sa likuran namin. Ang tao'y naksisiga, nag-alis ng natitirang piraso ng dilim. Sa kalangitan, punit-punit ang ulap. Sa kaunang-unahang pagkakataon sa San Roque, maliwana na hindi amoy uso o dugo. Sa kamon ni Aling Pining, halos hindi pa rin ako makatulog. Sa tuwing pumikit ako, bumabali ang sigaw ni Senyora, ang pagkalaglak ni Enrico, ang pagliyak ng altar. Pero sa pagitan ng mga sigaw, may umaawit na payapang boses parang himik na galing sa ilok nung bata pa ako sa Samar. Marahil, awit yon ni Mama. Marahil, alaala na lang. Matapang kalus. Bulong ni Aling Pining mula sa kabilang bani. Hindi katapangan ang hindi natatakot. Sagot ko, nakapikit. Katapangan yung tumayo kahit takot. Nakakatakot ang susunod, dakdak niya, diretsong tinik, ang sugat ng sumpa. Huli ang humihilom. Tiningnan ko muli ang marka sa braso ko. Parang umiindayo sa tibok ng puso mahina, pero nandiyan. Hinawakan ko ang anting-anting salik. Kung may dilim pang naninirahan sa dugo ko, doon ko siya ibabaon. Umaga ng pista. Ang araw, parang pagod pero pilit sumusungaw sa ulap. Sa mga poste, sumasayaw ang banderitas. Sa mga bakuran, may lateng ng pintura, may mesa, may kalderong kumukulo. Parang walang nangyari kagabi, parang hindi nasuno ang mansyon ng Mak de la Peña. Hindi sumigaw ang makdingding, hindi sumabo ang altar ng dugo. Pero alam ko, naririto pa ang alap. Hindi sa bahay, kundi sa loob ng gataw. At sa akin, Luz, tawag ni Aling Pining. Lumapit siya sa amin ng lamesita sa tapat na kubo. May balot na puting tela sa kamay. Ito na ang huli. Pagdating ng tanghali, magsisimba ang lahat. Sa oras ng prosesyon, tatapusin natin ang hindi natapos kagabi. Tumango ako. Handa na po ako. Inilapak niya ang balot sa mesa. Maingat niyang binuksan. Isang daga na yari sa bakal. Maliit at makinis ang hawakan. May ukit na bilog na may mata sa gitna at krus sa ibabaw. Hindi ito espada ang galit, sabi ni Aling Pining, kundi kutsilyong banal. Dito mo itatali ang wakas. Panggalan niya, Sibat na Awa. Sibat. Sa Mike C.O., pero sala yung pangkaluluwa, mahaba ang itinatama. Sumilip ako sa kalsada. Dumaraan ang mga bata, tutuon ng palaro, pabitin, palosebo, paingay. Ang maina, naglalagay ng sampagwita sa pinto, may malumapit sa kubo. Aling Pining, sabi ni Aling Norma, hinawakan ang kamay niya. Salamat sa kahapon, kung hindi dahil sa inyo, wala na kami. Nilingon niya ako, ibang uri ng tingin. Hindi ngang takot sa kasambahay, kundi ngang tiwalang hindi masambit sa salita. Maraming salamat, Luz. Ngumiti ako mahina. Hindi pa tapos. Huwa muna kayong makdiwang ng todo. Mamaya, kapak pinatay ng araw ang huling anino doon tayo maawitan. Tanghali, ang simbahan, puno ng tao. Amoy kandila, amoy aros syaldo, amoy pawis na may halong asukal. Sa altar,
Ang rebulto ni San Roque, hawa ang baston. May asong nasa tabi parang nakbabantay sa ulila. Sa harap, si Padre Martin, matanda at mahihing maksalita, nakbasa ng ebanghelyo. Nasa gitna ng kaguluhan ng mundo, aniya, ang tawa ng awa. Nakatungo ako, hawa ang rosaryo. Sa palat ko, nakasubit ang sibat ng awo. Mainit ang dulo, parang may sariling pulso. Pag-ikot ng oras, naksimula ang prosesyon. Sa labas, nakanay ang banda, sumayaw ang banderitas, sumikip ang kalsada sa tao, tambo, lampara. Ang makalalakihan, may dalang karosa ni San Roque. Ang makababayhan, may hawa na kandila. Ang magabata, sumisigaw ang viva, parang tuyo nila ang ulap. Naklakat ako sa likod ni Aling Paining. Hindi kami nakaswot en espesyal, wala ring anunsyo, walang paalala. Pero sa bawat yapak ko, parang may mahinang pagaw ng lupa, parang kinikilala akong kalsado bilang anak nitong babangon o babaksa sa kanto bago palikot bayan. Napatingin ako sa dating daan papuntang mansyon. Uso. Itim na abo. Maposte ng kahoy na parang daliri ng suno na kamay. At sa gitna ng abo, may hugis ng liwanag mahina, parang usok na kumikislap. Doon siya, doon babalik kong may matitirang pinto sa dilim. Los, bulong ni Aling Paining. Sa huling tsanto, hihiwalay ka. Ako ang haharang sa mga mata. Ikaw ang papaslang sa ugat. Bakit ako? Dahil ikaw ang may sugat. At pinakamabisang balat ng sugat ang siyaring pinaka-epektibong gamot. Napatawa akong mahina mapay. Ang lalim nyo pa rin makpayo, Lola. Mas mabuti yun kaysa hikbi. Sagot niya, ngumiti rin. At saka huwag mo kung tatawaging Lola ng malakas. Mayabang ang maaswang kapa naririnig na may mga bata ako. Natawa rin ako. Unang tawa ko, yata pagkatapos ng buwan ng bangungot. Pagdating sa huling tsanto, humiwalay ako. Tahimik. Sumingit ako sa gilid-gilid ng bahay. Talaan ng mababang bakod. Mga palumpong basa na banga. Sa kalayuan, rinig pa ang banda. Pero parang may pumipigil sa tuno, parang may salamin na humaharang. Pumipinti ang marka sa braso ko. Naglakad ako papasok sa abongansyon. Sa gitna nga abo, may nakatayong haligi hindi nasuno. Dito nakadikit ang mural dati. Sa paanan nito, hinukay ko ang lupa gamit ang makabilang kamay. Kumunot ang ilong ko amoy bakal, amoy paso. Sa pangatlong hukay, tumama ang daliri ko sa bato makinis, malamig, may ukit na simbolo. Ito yung pundasyon altar. Ito yung ugat na hindi umabot ng apoy kagabi. Hinila ko ang sibat ng awa. Tinapat ko sa gitna ng marka. Pumikit ako. Huminga ng malalim. Saka bumulong. Kung may natitirang halimaw sa lupa, dito ka magwawakas. Ibinaba ko ang dulong sibat. Yumuyo ang lupa hindi malakas, pero sapat na ipitin ang tuhod ko. Uminit ang sibat sa palat ko, parang lumulubog sa pulso. At mula sa ilalim, may boses hindi na si Senyora Lang, hindi na si Enrico. Parang galibo. Parang nakakasabay ang wika ng bata at matanda, babae at lalaki, nang may galit na pagmamakaawa. Los, iparamdam mo sa amin ang awa. Kung awa ang hanap nyo, bakit ninyo kinain ang wala pang pangalan? Bulalas ko. Nanginginig, may luha na hindi ko napigilan. Humikpit ang kapit ko sa hawakan, pabaon sa bato, patawat. Ang awa, hindi kapalit ng kasalanan, yan ang simula ng pagpapako. Itinarak ko ng buang sibat, tumigil ang hangin, ang abo, bumaksa na parang ulan. Tumatayo ako, nanginginig, at doon ko siya nakita. Sa gitna ng alikabo si Senyora, nakaluhang lumilitaw, kalahating tao, kalahating hayop. Ang mukha, makinis sa isang banda, punit sa kabila, ang mata, tao sa kaliwa, pulang walang itim sa kanan, ang mga daliri, humahaba, humihiwa sa hangin. Nakangisi siya malungkot, uhaw, galit.
Walang katapusan ang dugo, Luz. Aniya, tinik na parang 2 tao hanggat may nakmamahal sa sarili niyang buhay. Huwag mong gawing rason ang paibig para kumain ng bata. Sagot ko, diretso ang tingin. Tinapos ko na ang altar, hindi mo matatapos ang dugo. Hindi, kung buhay ka. Itinaas ko ang sibat. Sumugot siya, mabilis para siyang ulap na binilo sa anyong ang babae. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Sa susunod, nasa likuran, hinabol niya ang bato ko, pero naitula ko ang hawak kong krus. Nagliyap ang talim, sumigaw siya, umatras, tumawa, hindi mo ako matatapos sa apoy. Hindi kita tatapusin sa apoy. Hinila ko ang rosaryo mula sa lik, ipinalop ko sa kamay kong may sibat. Bumulong ako, mas malinaw kaysa kailanman. Ama namin, ipakasundo niyo ang liwanag at ang sugat. At sa huling salitang amin, tumalon siya. Sabay, itinara ko ang sibat ng awa sa pagitan ng kanyang dibdib, hindi pa baba, kundi pa'y taas, parang paangat ng dasal mula sa lupa. Nalugmok siya. Parang natanggalan ng bigat. Ang kalahating halimaw niyang anyo kumupas. Ang kalahating taong mukha umiyak. Luz, aniya, mahina. Ako rin ay naging biktima. Pinili ko ang buhay kahit hindi akin. Ang pinili mo, kasinungalingan. Tinanggal ko ang sibat, dahan-dahan. Pero heto ang awa. Ipinatong ko ang palat sa kanyang dinampyan ng langis mula sa munting sisidlan. Sa ngalang nga mabatang ginabi sa bintana, mga ina na wala ng gata sa dibdib, mga amang nakbantay ng bukit at tumangi sa aylok, pinapabayaan kitang humimli, pumikit si senyora. Ang huling luha, tumama sa abo at nabukas ng malik na bulala na puti, mabilis na namulala, mabilis ding naging alabo, at parang dumausdos ang mismong sumpa palabas ng lupa. Uso na itim na naging kulay abo, hanggang maging wala, tahimik. Sa malayo, narinig ko ang banda muling pumasok ang tuktok. Masigla parang may bumalik na himik sa baryo. Fever, sigaw nga bata. Fever! Lumapit sa akin si Aling Pining. Hingal, may pawisan pero nakangiti. Nakita ko mula roon. Sabi niya, tumbok ang simbahan. Huminto ang hangin, tanda na may huminto rin sa ilalim. Tapos na, sabi ko nanginginig pa rin. Hindi ka umiyak, puna niya. Pagkatapos, sagot ko, dun pa lang. At doon ko naramdaman ang bigat, hindi ng takot, kundi ng pakawala. Si Mang Doro, ang nga batang nawala, ang katahimikan sa gabi, ang sarili kong kabataan. Yumakap sa akin si Aling Pining, mahigpit, parang himlayan ang kanyang balikat. Luz, hindi ka na isa. Hapon, sa plaza, nagain ang mataw, may dinuguan, may pancit, may suman, may puto. Walang dugwang pagkain, ngayon higit sa lahat. Walang takot na pumikit ang mga nanay habang kumakain ang mga anak. May tumukto ng kundiman. May sumayaw na tatay. May batang humiyaw. Si Ate Luz, siya yung nagligtas. Ngumiti ako, kumaway pero hindi ako nagtagal. Sa gilid ng plaza, huminto ako sa puso. Nagwisit ng tubig sa mukha. Malami, malinaw. Naisip ko, ganito rin siguro ang lasa ng umaga kapa wala ng sumpa. Luz, nilingon ko. Si Padre Martin marahan ang lakad, may hawak na maliit na sisitlan ng banal na tubig. Anak, sabi niya, maraming salamat. Wala po yun, Padre. Maraming nauna sa akin, hindi lang ako. Alam ko. Pero ang kamay na humawa ang apoy, kailangan ding hawag kang liwanag pagkatapos. Itinaas niya ang sisidlan. Gusto mo bang mabasbasan? Tumanggo ako. Iwinisik niya ang tubig sa aking sa balikat at sa marka sa braso. Nainit ang balat ko, hindi masakit, kundi parang tinapik ng araw. Unti-unting humina ang liwanag ng sigil, hanggang naging paklat na mapusyaw. Hindi ko matatanggal kung anong nakaukit sa iyong nakaraan, sabi ni Padre. Pero maalala mo na hindi yan ang katauhan mo. Salamat po, Padre. Ngumiti siya, tumango at bumalik sa tao. Ako,
napatingin sa langit. Punit pa rin ang ulap, pero may tunay na bugah na ang pagitan. Palubok ang araw. Ang banda, nagwakas sa masiglang tuktugin na parang tumatalon sa pagitan ng kubo at plaza. Ang mataw, isa-isang umuwi pagod, busok, at tulo ang makbata sa likod ng bisik nama. Sa dulo kasada, huminto ako. Nakita ko ang abukong saan nakatayo ang mansyon. Wala ng usok, wala ng anino. Tanging punla ng damo ang dahan-dahang sumusulpo sa gilid. Pwede na tayong umuwi, sabi ni Aling Pining. Nasa tabi ko na pala. Lola, tanong ko mahina, tapos na batala ka? Ang bahay tayo? Hindi kailanman natatapos ang Taulus. Napapalit lang ngawain sa pagitan ng dilim at liwanag. Huminga ako ng malalim. Siguro sa susunod, gusto ko namang gawain ang tahimik. Pwede, pero minsan, tatawagin ka rin ng hangin. Sagot niya, sabay tawa. Pak tumawag, sagutin mo. Dalhin mo lang ang sibat at ang awa. Naglakad kami pauwi sa kubo. Sa bawat hakbang, lumalambot ang lupa. Sa bawat pag-angat ng paa, bumababa ang bigat sa dibdib. Sa pinto, huminto ako at lumingon muli. Pinikit ko ang mata, nakdasal ng maiksi. Para sa lahat ng wala na, at sa mga mananatili, para sa gabi, at sa araw, para sa galit, na najing awa, amen. Sa dilim ng gabi hindi na nakakatakot, ang dilim humiga ako sa banig. Nakapatong sa tabi ko ang sibat ng awa, tahimik, parang tulog na bata. Sa labas, may uwa na isa, dumaan sa bubong, humuni ng minsan, at nawala. Bago tuluyang pumikit, tumingin ako sa aking braso. Ang sigil, naging peklat. Ang peklat, parang mapa. At ang mapa, parang nakuturo sa akin sa isang huling destinasyon. Hindi pabalik sa mansyon, kundi pabalik sa sarili. Sa kinabukasan, bibisitahin ko ang punto ni Mama. Makdadala ako ng sampagwita. Makpapasalamat ako. At sasabihin kong tapos na ang gabi sa San Roque kahit may naiwan pang anino sa aking dugo. Pero ngayong gabing ito, hayaan nyo muna akong matulog. Hindi na ako takot sa pagidlip dahil sa wakas ang katahimikan ay toto. Umaga matapos ang pista, ang araw, hindi na mapula pero hindi pa rin bongbo ang sigla nito. Parang batang bagong galing sa laknat. Kayang tumayo pero hindi pa sigurado kung tatakbo. Tahimik ang San Roque. Tahimik na hindi bingi kundi tahimik na payapa. Bumangon ako mula sa bani sa kubo ni Aling Pining. Mas magaan ang dibdib pero mabigat ang makamay tilamay dala pang aninong naninikit sa balad. Tinupi ko ang kumot, sinabit ang rosaryo sa ibabaw ng pako at pinulot ang sibat ng awa. Hindi ko na kailangang hawakan ito ngayon pero hindi ko rin kayang iwan. Maaga ka, sabi ni Aling Pining. Nasa may kalan na siya, may kumukulong sa labat, may amoy ng luya na parang pinalalakas ang tuhod ko. Pupunta ako sa sementeryo. Sagot ko. Kay Mama, tumanggo siya. Makbaon ka ang sampagwita at asukal na pula. Asukal? Para sa langgam. Ngiti niya. Masayang langgam ay sweater sa nakdadalam hati. Tinuturuan nila tayong makbahagi. Napangiti. Ako. Kahit kailan, Lola, may pasimbolo kayo. Mas mainam ang simbolo kaysa sumpa, sagot niya. At Luz, tumingin siya sa aking braso sa peklat na dating sigil. Kapak kumiro yan, huminga ka, huwag mong pigilin. Kung kumislap, tumawa ka at bumulong nga awa, dahil ang awa nakasusunog din. Naglakad ako sa makitik na daan patungo sa libingan. Sa jilid, may mabagong sibol na damo, maberde at basang-basa pa sa hamok. Sa kabilang dako, may mga bakot na kahoy tuyo na handa ng makbantay sa gabi na hindi na mabangis. Sa unang liko, nadaanan ko ang poso. May 3 batang lalaki, naglalaro ng habulan. May 1 batang babae, nagdidili ng halaman sa paso. Magandang umaga po, Ate Luz. Sabay-sabay nilang bati. May mga mata na sobrang inosente mata na dapat hindi nakakitang ng dilim. Ngumiti ako. Kumawe. Magandang umaga.
Mauwi kayo ng tubig para kay nanay ha? Opo. At tumakbo sila palayo, nag-iwan ng tao na parang kampana. Sa bawat hakbang, bumabalik ang nga gabing ginamit kong takot para mabuhay. Ang mansyon, ang altar, ang sigaw ni Mang Doro. Para mga larawan, salok ng bote malinaw, pero layo na. Sana, ganon din ang sumpa. Dumating ako sa sementeryo bago sumikat ng lubos ang araw. Ang nganiso, kulay abo, may lumot, may bitbit pang kwento ngang mainiwang luha. Ang punto ni Mama simpleng semento, pangalan at petsa, walang larawan. Ako na ang larawan niya, sabi ko sa sarili ko. Ako ang natitira sa kwento niya. Lumuhod ako, nilinis ang ibabaw, tinanggal ang dahon. Inalis ang alikabok, hinaplos ang pangalan. Bumuntong hininga ako, marahang naayos ng sampagwita sa maliit na garapon ng kape na dumoble bilang florera. Nandito na ako, tahimik. Ang nga ibon sa malapit, parang naghintayang sagot. Tapos na. Napapikit ako at sa likod ng talukap, nakita ko ang halakha ni Senyora at ang pajaka ni Mang Doro sa kamatayan. May mga nawala, may mga napawi, may mga nanatiling sugat, pero natapos na ang bahay ng dilim. Kumuha ako ng asukal na pula mula sa pirasong dahon ng saging. Inilata ko sa gilid ng puntot. Maya-maya, may dalawang langgam na lumapit, isa malaki, isa maliit, sinundan silang 5 pa. Makinig kayo, bulong ko, parang batang nakikipaglaro. Huwag kayong magawi, pahatian ninyo. Tumawa ako sa kumukumpol nilang anyo parang malilit na sundalong alam ang taktika ng paasa. Sabi ko, hawa ang gosaryo sa dibdib. Salamat, kung wala ang madasal mo, baka nalunot na ako sa dugo. Kung may natira mang takot, hindi ako magpapasakop. Kung may natira mang dilim, haharapin ko pero hindi mag-isa. Maya-maya, may lumapit na matandang lalaki na kapayong. May tungkot, mabagal ang lakat. Anak, Anya, ikaw ba si Luz na anak ni Remedios? Nagulat ako. Opo, kasabayan ko ang nanay mo sa pagtitinda noon. Mabuti ang puso. Matahimik. Ngumiti siya, mapay. Nauna lang kami sa baryo bago dumating ang takot. Tumingin siya sa puntot. Kung naririto pa siya, sasabihin niyang tapos na ang utang ng gabi. Ngunit may sukli pa ang araw. Sagot ko, bahagyang nakangiti. Tumango siya. Laging may sukli, pero kayo mo nang maabot. Iniabot niya sa akin ang munting rosaryo na may napiktas na krus. Ito ang pinabentahan ng tindahan ng nanay mo noong araw. Baka gusto mong ayusin. Tinanggap ko. Salamat po. Ngumiti siya at nalakat palayo tuno ng tungkot niya parang metronom ng katahimikan. Tahimik na oras sa libingan. Tiningnan ko ang peklat sa braso. Para bang humihinga ito sa ritmo ng mundo. Sumisikip kapa na alala ko ang gabi. Lumuluwa tuwing umaabot sa akin ang tinik ng umaga. Pinikit ko ang mata at dahan-dahang huminga, pabaon, palabas. Sa pagitan ng paginga, may pumapasok na parang bulong hindi nakakatakot, hindi mapag-utos kundi alon ng paalala. Ang awa, hindi kahinaan. Ang awa, apoy na marunong makinig. Napadilat ako. Kung may babalik, bulong ko sa puntot, hindi na ako tatakbo, magtatanot ako hindi bilang halimaw, bilang tao. Bandang tanghali, bumaba ako sa mailok. Yung sapa na lagi ko naririnig sa magabi ng takot pero hindi ko malapitan. Ngayon, lumapit ako. Ang tubig, malinaw. Ang bato, madulas. Ang alon, tahimik na kumakagat sa pampang. Sa overhang ng kawayan, sumisilip ang araw, hinahati nito ang tubig sa pilas ng liwanag. Umupo ako sa bato, pinilubok ang kamay. Malamig, masigla parang sinasabing may buhay pa ako sa balat ko. Nagbunot ako ng buha na bulala sa damuhan, hindi ko alam ang pangalan at pinaano ko sa tubig paayat, parang munting bangke. Para sa iyo, Mang Doro, bulong ko. Para sa mga batang nagabi sa bubong, para sa mga inang hindi na natutulog, para sa mga amang gumawa ngang
Sariling pangako sa dilim para sa mga hindi nababalik. Dahan-dahan kong dinukot ang munting sisilang pinaglagyan ng banal na langis. Konti na lang ang natira nga, 2 pata, 3 kung ipipilit. Pinaagos ko ang isa sa aking palat, sa kaihinaplo sa bato sa gilid, isang krus na maliit, di pantay punit sa gilid, pro tapat. Hindi ito simbahan, sabi ko sa hangin, pero pwedeng maging altar ng mapagot. At para sa akin na rin siguro, bumalik ako sa kubo pa kahapon. Si Padre Martin ay narong kausap si Aling Pining sa lilim punong bayabas. Tumayo sila pagdating ko. Anak, sabi ni Padre, malinis ang hangin. Hindi pa po buong buo, sagot ko, tapat. May bakas pa ang takot kapa na bibiruan ang matao. Kapa may lumilipat na uwa, may natitirang pangamba. Ganyan ang kaluluwa tugon niya. Hindi sabay ang pabangon e paglimot. Si Aling Pining ang sumalo sa tingin ko. Kaya nga, ang gawaing mapayapa, hindi tinatapos tinutuloy. Ngumiti ako. Ano pong una nating tutuluyin? Bahagi na nating ng tinapay ang piyesang gabi. Sabi ni Padre, siya ang lagi mong tinatalo sa isip. Si Senyora? Hindi, sagot niya. Si Luz, natahimik ako. Anong ibig niyong sabihin, Padre? Ang sarili mong anino, paliwanag niya. Ang pinakamahirap patawarin yung bersyon mong natakot, tumakbo, sumigaw, at halos sumuko. Kasama rin siya sa naligtas pakainin mo. Hindi ako nakasagot agad. Sa halip, tumango lang ako. Kung ganon, magluluto akong aros tsaldo. Sabi ko, pilit na biro. Mas masarap kung may luya. Dakdak ni Aling Pining, natatawo. Eto dakdak ni Padre. Sabay tawa rin, parang bata. At sa gitnang katawa-tawa nilang tugon, naramdaman kong unti-unti akong humihilom. Gabi. Muling bumalik ang kuliling ngayon, parang kway na hindi na nadadalam hati. Sa lamesa, 3 kaming kumain. Aros tsaldo, tokwa, luya, at matabang taa. Walang dugo sa usapan, walang bangungot sa pagitan ng subo. Tumingin si Aling Pining sa marka ko. Kumirot ba? Hindi, sagot ko. Pero may nangyari sa ilog. Anong nangyari? Nakita ko ang sarili ko sa tubig. Maganda, biro niya. Ngumiti ako. Nakakatakot. Bakit? Dahil sa isang saglit, nagliwana ang mata, natigilan kami. Hindi sapat ang sigaw para patayin ang baga. Paliwanag ni Padre Martin, kapahinipan, minsan lalong lumalaki. Kaya kung may sindi pa sa loop, bantayan mo. Wak mong paypayan sa galit awaan mo hanggang kusang maklaho. Tumango ako. Kung bumalik man ang liwanag sa mata ko, hindi ko siya itataboy sa mura. Bubulungan ko siya ng dasal. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Padre. Sa pinto, tumingin siya sa akin. Los, kung may hihingi ng tulong sa kapitbaryo, sasama ka ba? Kung kailangan, sagot ko. Pero sana, hindi pa pahinga ang mundo. Sabi niya, pero pwede kang tumulok ng mahimbing. Nagantanda kami, sa siya umalis, matulok ka. Utos ni Aling Pining, parang ina. Matutulo ako, sagot ko. Pero may pupuntahan pa ako saglit. Lumabas ako. Dala ang gasera at ang sibat ng awa. Kahit hindi ko balak humampas ng dilim. Pumunta ako sa pampang ng ilog, kung saan malinaw ang tubig at mahinahon ang agos. Umupo ako sa damo. Inilapak ang sibat sa gilid. Inihiga ang gasera sa lupa. Ngayon, walang ulan, walang abo tanging bituin. Dahan-dahan, yumuko ako sa tubig. Sumalubong ang refleksyon ko pagod ang mukha. May mapurol na sugat sa pisngi. May peklat sa braso. Hindi ko agad nakita ang inaasahan kong kinatatakutan. At halos, tumawa ako sa sarili. Natuto ka ring magbiro, Luz, bulong ko. Sumandali pa at saka ko nakita. Isang munting kislap sa mata sa tubig.
Parang alitap-tap na napatpat sa balintataw. Hindi malakas, hindi marahas, kundi paalala kung ikaw ang natitirang baga. Bulong ko sa refleksyon, hindi kita patatakutin. Huwa kang lumaki sa gutom, lumaki ka sa awa, at kapa oras mo nang mamatay, papayagan kitang mamatay. Matagal ko siyang tinitigan ang sarili kong mata, ang kislap na pabalik-balik, at sa wakas, bahagyang humina ang liwanag. Hindi nawala, pero hindi na nanggigigil. Parang batang sumimsim ng gatas at anti-anting inaanto. Salamat. Sabi ko hindi ko alam kung kanino. Sa ilog, sa hangin, sa Diyos o sa sarili. Baka sa lahat. Bumalik ako sa kubo. Inilagay ko ang sibat ng awa sa ilalim ng bani, hindi para labanan ang gabi, kundi para alalahanin na may katapusan. Ang bangungot kapa may humawa sa sulo. Pumikit ako. At sa pagitang ng to gising, narinig ko ang matinik na parang dumadaloy sa pagitang ng makawayan. Luz, bata, anak. Hindi sila humihingi ng dugo. Hindi sila humihingi ng kapalit. Tulad ng tubig, napapaalam lang sila at napapasalamat. Sa sumunod na maglinggo, dahan-dahang bumali ang buhay sa San Roque. Bumukas sa matindahan, lumabas sa bata tuwing hapon. Nakumpuni ang tatay ng bubong at hagdan, nahabi ang nanay ng bagong kurtina. Ang dating mansion, naging parang bakanteng bakuran. May dahon, may damo, may pag-asa. Sinabi ni Kapitan, paari ng bayan ang lupa. Gagawin daw hadin para alalahaning ang araw ay mas mahalaga sa dilim. Walang kumontra, walang umangal. Parang lahat handang magtanim. Ako, tuwing umaga, nagwawalis ako sa kapilya. Tuwing hapon, tumutulong sa mga bata sa pakbasa. Tuwing gabi, naalay ng saa kay Aling Paining at nakukwento ng walang dugo. May mga gabi na kumikirot ang peklat tutuyon, pero mas madalas, tahimik lang siya parang pekeng bituin sa balat na ayaw ng sumikat. Minsan, may dumaan na taga-ibang baryo, may dalang balitang may kakaibang pangamba sa kabilang bundok. Tiningnan ako ni Padre Martin, tiningnan ko si Aling Paining. Kapa oras, sabi ni Lola Pining. Kapa hiningi, dagdag ni Padre. Kapa hindi na kaya, duktong ko, marahang tumango. Hindi kailangang madaliin ang apoy. Isang buwan mula nang masuno ang mansyon, bumalik ako sa sementeryo. Bit-bit ko pa rin ang sampagwita. Pero ngayon may rosaryong inayos, yung ibinigay ng matandang tindro, maayos na ang krus, mahigpit ang tali. Ma, bulong ko sa punto ni Mama, buhay pa ako. At kung may natitirang dilim, hindi na ako mahuhulog. Kung may tatawak, hindi ko sasagutin sa takot, sasagutin ko sa awag. Huminga ako ng malalim. Pero kung sakali ma, na hindi ko natapos, hindi ko na kailangang tapusin. Sa paka sa hangin, sumabay ang amoy ng pandesal mula sa plaza umaga na ulit. Sa pag-alis ko sa libingan, dumaan ako sa ilog. Tumingin muli sa tubig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ugali. Ngumiti ako sa sarili ko, wala na yung kislap. Tahimik ang mata ko sa refleksyon, hindi banal, hindi halimaw, tao. Pero sa sandaydik ng anino, alam kong ang katahimikan ay bantayan, hindi pahinga. Hanggang dito na muna, bulong ko sa tubig. Tawagin niyo na lang ako kung may kailangan. Pero sana, huwag muna, naglakad ako pauwi. Bit-bit ang rosaryo at ang mabigat na kagaanan ng isang buhay na hindi na hinahabol ng halimaw. Sa aking balikat, humapon ang isang alitap-tap, isang piraso ng gabi na pumaya maging ilaw. Hindi ko siya hinuli. Hindi ko rin siya itinaboy. Hinayaan ko lang siyang sumandal mapahinga. At nang lumipat siya sa hangin, sinundan ko siya ng mata hanggang lamunin siya ng araw. Pagdating sa kubo, isinara ko ang pinto. Hinaplos ang peklat at ngumiti hindi sa bangungot, hindi sa digmaan, kundi sa pagitan kung saan ang awa at epoy ay natutong makapit bisik. Sa wakas, nakahinga ako ng malalim at sa unang pagkakataon sa loop na pagkahabang gabi, ang pahinga ko ay tahimik.